Si Jim Elliot ay isang Amerikano na nakakilala sa Panginoong Hesus. Naging missionary siya sa Ecuador, South America. Kasama pa ang 4 na ibang missionary ay pumunta sila sa isang liblib na island para ibahagi ang mabuting balita sa mga katutubo doon. Kaya lang itong mga Indian tribe na ito ay kilala sa pagiging mababangis at ayaw nilang merong ibang tao ang pumupunta sa kanilang lugar. Ganun pa man ay inuunti-unti nila ang pakikipagkaibigan sa mga katutubo. Naguhulog sila ng mga regalo sa kanila sa pamamagitan ng isang maliit na aircraft. Meron isang katutubo doon na pumayag pa na sumakay sa kanilang aircraft. At dahil dito, naglakas loob na sila na bisitahin na ng tuluyan ang mga katutubo noong January 8, 1956. Kaya lang, nung sila ay nasa island na, ay sinalubong sila ng mga katutubo na galit at sila ay pinagpapatay. Matapos ang insidente na ito ay nakita sa diary ni Jim Elliot. Ito yung nakalagay. Nakasulat doon, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Grabe, dahil sa kanyang pagmamahal at habag sa mga katutubo, ay willing siyang ibigay lahat o mawala ang lahat, pati ang kanyang buhay para lang sa mga bagay na may eternal value. Ano yung may eternal value? Yung kaligtasan ng mga katutubo. Narealize ko, tayong mga tao, nagmamahal lang doon sa mga taong nagmamahal din sa atin at sasaktan yung mga taong nananakit din sa atin. Pero hindi ang asawa ni Jim Elliot na si Elizabeth at si Rachel na kapatid naman nung isang namatay ding kasama ni Jim Elliot. Sa halip na maghiganti sila, ay wala silang takot na pumunta sa isla ng mabangis na tribo. At by God's grace, sila ay nakapasok at nakapagbahagi ng mabuting balita. Maraming naging Kristiyano sa tribo na ito dahil sa ginawa nila Jim Elliot at Elizabeth. Kaibigan, gaano mo kamahal ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ang iyong magulang, at ang mga kasamahan mo sa trabaho? Gaano mo sila kamahal na nagbunga ng iyong pagkahabag sa kasasapitan nila kung hindi nila makikilala ang Panginoong Hesus? Na dumating ka sa point na sinabi mo na kailangan ko na magbago sa aking tahanan at sa aking trabaho upang maging epektibong patutuo ako para madala ko ang aking mga kasamahan sa Panginoong Hesus. Kasi kawawa naman sila kung hindi nila makikilala ang Panginoong Hesus. At ang isa pa, baka maging stumbling block pa ako sa kanila. Kung ikaw ay leader sa isang iyong trabaho o ikaw ay magulang, ay nagpapakita ka din ba ng habag at grace sa ibang tao? Narealize ko na ang mas epektibo at nagbubunga ng pagbabago at pagsunod ay ang pagpapakita ng habag at grace sa isang tao kaysa sa pagpaparusa sa kanila. Ayon sa mga studies, ay ang pananakot o kaya pangangako ng reward ay hindi masyadong epektibo sa mga empleyado kasi nade-demotivate daw sila sa pananakot, at kapag naman nakakatanggap sila ng reward, ay sandali lang din naman ang epekto nito sa kanila para magsipag ng tuluyan. Lumilipas din. Pero ang pagpapakita ng habag at grace sa mga empleyado ang siya nagmo-motivate sa kanila na ibigay ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang kumpanya at maglingkod ng tapat. Kaya kung ikaw ay leader sa iyong church o ministry head o D-group leader at gusto mong magbunga ang iyong mga members ng pagsunod at katapatan sa Diyos, huwag mo siya takutin ng mga verse sa Bible. Nasasabihin mo sa kanya, ito'y nasusulat. Sumunod ka. Kung hindi, dudurugin ka ng Diyos. Hindi, kaibigan, ang gagawin mo ay bubugbugin mo siya ng mga verses ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Of course, ipapakita mo din ang consequence ng disobedience, pero ang mas bibigyan mo ng emphasis ay ang kagustuhan ng Diyos na mapabuti ang ating buhay dahil mahal niya tayo. Si Pablo, ang ganda ng sinabi niya sa 2 Timothy 2:13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe, ito ang Diyos natin, mapagmahal. May mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya,
pero siya ay tapat pa din sa atin. Ito yung grace, ito yung kahabagan ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw ay magulang, alalahanin mo ang mga anak mo ay hindi magbubunga ng ayon sa plano ng Diyos sa Kanya kung puro pananakot ang ginagawa mo. Effective lang yan pag maliit pa sila. Pero pag laki nila, pag sila ay nagtatrabaho na, may kaya na sa buhay, ay hindi mo na sila matatakot. Lalabanan ka na nila. Hindi mo din sila makukuha sa reward. Anak, pag ginawa mo ito, ay bibigyan kita nito. Kaibigan, kapag kumikita na sila, ay hindi ka na nila susundin. Kaya kaibigan, kung gusto mo sila magbunga, ay ipakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang ginagawa ng Diyos sa iyo, sa kanila, at sa buong mundo. Ipapaunawa mo sa kanila ang mabuting plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ipapaunawa mo sa kanila na ang Diyos ay sumasagot ng ating panalangin. Isasama mo sila araw-araw sa pananalangin at magse-celebrate kayo sa bawat victory na ginawa ng Diyos. Ipapakita mo sa kanila na wala kayong magagawa kung hindi nyo kasama ang Diyos. Na lahat ng meron kayo ngayon ay bigay lang ng Diyos sa inyo at hindi dahil magaling ka o mataas ang iyong pinag-aralan. Ipapakita mo din sa kanila na ikaw ay gracious at mapagmahal. Narealize ko na kaya pala si Pablo kahit binugbog na, kinulong, pinahirapan, ay hindi tumigil sa paglilingkod. Kasi ito pala yung kanyang motivation. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Wow, ang nag-uudyok o nagtutulak para sumunod si Pablo sa Diyos ay hindi yung takot niya sa Diyos o hindi ang natanggap niyang pagmamahal, habag at grace nito sa Kanya. Kaibigan, ang motivation natin ay dahil nakatanggap tayo ng pagmamahal at paglilingkod ng Panginoong Hesus nang walang bayad. Kaya maglilingkod din tayo ng walang inaasahang kapalit. Ang motivation natin ay yung mga taong mahal natin na mapapahamak. Yung mga taong naghahanap ng kapayapaan at security nila sa mga bagay na temporal. Ito ang motivation natin na dahil mahal natin sila, dahil nahahabag tayo sa kanila, ay paglilingkuran natin sila. May isang babae na ang kanyang trabaho ay pagbebenta ng aliw. Nagkasakit siya, naghirap, nawalan ng bahay, at walang kakayanan na bumili ng pagkain ng kanyang 2 taong anak na babae. Iyak siya ng iyak na lumapit sa isang Kristiyano na babae. Kinuwento niya na napilitan din siyang paupahan ng kanyang anak na babae. Sabi niya na mas malaki ang bayad sa isang oras ng anak niya kaysa sa magdamag niyang pagtatrabaho sa club. At itong ginagawa niya para masuportahan ng addiction niya sa droga. Nahabag ang Kristiyano na ito sa babae at sabi nito, bakit hindi ka pumunta sa church para humingi ka ng tulong doon? Alam mo, sabi ng babae, church? Pupunta ako sa church? Ganito na nga kamiserable ang tingin ko sa sarili. Pupunta pa ba ako sa church? Di mas lalo lang nilang palalalain ang tingin ko sa aking sarili. Nakakalungkot kasi maraming taong ayaw tumapak sa loob ng church kasi nakaranas sila ng panghuhusga ng mga Kristiyano at hindi ng habag. Nakaranas sila ng pangmamaliit ng mga Kristiyano at hindi ng habag. Kaya ang tingin din nila sa Diyos ay mapanghusga at ang kanyang church ay hindi safe na lugar dahil ang mga tao doon ay ipokrito at self-righteous. Ang tingin ng mga tao sa church tuloy ay hindi isang lugar na makakatulong sa mga taong makasalanan at nawalan ng pag-asa magbago. Kaibigan, paano mo tinitignan ang mga taong nadapa sa kasalanan? Inaakay mo ba sila pabalik sa Diyos o nagiging dahilan ka pa para lumayo sila sa Diyos? Hindi na ba sila welcome sa iyong church? Hindi na ba sila welcome sa iyong pamilya? Kaibigan, magsimula ka maging instrumento ng Diyos. Maglingkod ka kagaya ng paglilingkod ng Panginoong Hesus sa iba ng may pagmamahal at habag, lalo na sa mga taong nadadapa, nanghihina at nasasaktan.